Hindi artista, pero madalas tinitilian. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa diri. Pero mangilabot ka pa kaya kung ang mga insekto at peste pwede palang maggapang sa'yo sa mas maayos na buhay. Ano bang mga dapat nating asahan dito? Marami po kayong makikita pagdating sa farm. Ma-amaze kayo, sir, pagdating. Kung hindi babad sa mga babasahin sa law school, ang Batanggenyong si King abala sa mga exotic na alagang hayop gaya ng mga ibon at mga reptilya. Pagka kasi na-stress ako sa aking mga binabasa sa Oo, pag-aaral. sa pag-aaral. So, tumitingin lang ako sa kanila, then nare-refresh ko ulit. Pero itong hobby mo na to, balita ko, nagbunga ng iba pang hobby at isang kakaibang negosyo. Yes, sir. Yes. Anong negosyo yan? Ito po yung ating tinatawag na mga exotic feeders, worms, dubia, and mga rats, sir. Mabenta sa mga pet shop at sa mga nagbe-breed ng isda at reptiles sa mga superworm ni King. Umaabot ng 100 kilo ang benta niya nito kada buwan. Mataas sa protina, merong maliliit nito at yung mga jumbo. Yan. So ito yung mga nagiging... Ang dami. Hindi ko Sorry, sir. magawang scoop. Kaya ko ba? Try nyo, sir. Mas malinis yan kumpara din sa bilang. Talaga? Wala yung patay. Kung pwede lang may premyo. May cash prize ba to pag ginawa ko? Yan. Woo! Okay. Yan. Okay. So, yan na po ating jumbo size. Ito yung jumbo size. Magkano mo ito nabebenta? Per Pakibilisan kasi ba? kilogram po namin, sir, ay 500. 500 per kilo? Yes po. Okay. Pero binebenta po yan ng pet shops ng 1 pesos each. 1 peso. 1 peso each lang? Yes, sir. Ang laki din. So kasi sa isang kilo, gano'ng karami yun? Kadalasan? 1,300 pieces po. Ang ilang jumbo superworms, itinatabi nila King para maging breeder. Ito yung mga ibubukod para maging beetle na siya ngayong mangingitlog ng mga panibagong superworm. Ang isang beetle po ay ang kaya niyang i-produce ay 500 eggs. 500 eggs? So pag na-attain na nila yung 500 eggs, mamamatay na sila. Normally, 3 months to 4 months lang. Pero di lang mga uod ang pinararami niya. Sa mga saradong kahon, nagtatago sa mga karton ng itlog ang iba pang gumagapang na alaga ni King. Sige nga, tingnan nga natin. Sige, Wait lang. Okay na ba? Kaya ba? Sige, sir. Sige. Ito na lang, sir. Kailangan lang nating isipin, hindi ito yung normal na ipis, ano? Yes, na bahay. sir. Yes. Lumilipad ba to? Hindi naman, sir. Okay. Uy. Yan, sir. Yan, may mga Oo nga. anak na nga, sir. Oh. Uy. Ito ang tinatawag na dubia, isang breed ng ipis na galing sa South America. Kaiba sa mga nakikita nating ipis sa bahay, malinis ang mga ito, lalo't gulay at prutas ang kanilang kinakain. Ang pinagkaiba lang, sir, nito dun sa kanina natin pinakita superworms. Ang superworms, mataas ang protein and mataas ang fats. Okay, Ito naman, sir, mataas ang protein, less fats. Mas healthy to. Ibig sabihin kung po. less fats. Yes, Okay. sir. Yes. Halos 1,000 ipis ang laman ng bawat kahon. Isang set ng breeder o yung mga babaeng may pattern, kayang ibenta ng 500 sa bawat 80 piraso o isang set. Kaya ko bang hawakan yan? Try, gusto mo, sir? Ano naman siya, clean. Clean naman. Yes, sir. Oo. Hindi nangangagat. Hindi naman, sir. Hindi naman. Hindi ako makikiliti dyan. Hindi naman, sir. Kahit gano'n yun. Oo nga. Parang sila pa yung natatakot sa akin. Yan. Ayan na. Ayan. Ano kayo ngayon? Nakuha ko, di ba? Para naman sa mga ahas, gaya ng ball python maging sa mga alamid, nariyan ang mga binibreed na dagang kosta ni King. Magkano ang White bentahan mice. sa Dagang Costa? Ang dagang costa po, ang adult ay 50 pesos lang. 50 pesos. Tapos yung anak nila, 20 to 30. Oo. Gano'ng katagal ang breeding? Mga 1 month po, yan tulad nito, sir. Buntis na buntis siya. na siya. So after a week, may mga pinkies na siya. Pinkies ang tawag. Yes po, yung maliliit. Maliliit. Na, Oo. Sa dami ng alagang peste, di maiiwasang umabot sa 4 na sako ng mga dumi ang naiipon nila kada linggo. Pero kahit yan, may pakinabang pa rin. So dito po namin siya nilalagay for 30 days po kasi bago pa natin magamit. Okay. Then
Yun, ini-store nyo lang dito. Kumbaga, sa 30 days, mas lalo nyo siyang pinapabulok. So, 30 days, tapos dun siya magpo-produce ng pinaka-gas. Yes po. Okay. So, anong balak nyo gawin dun sa gas? Then yung mapoproduce na gas natin, since tumataas po ang bilihin ngayon, balak namin dito na po kami magluto or... Okay. Ano din, parang Yes tulong po. na rin sa personal nyo. Plus siguro, tulong din para kung ano mang kailanganin nyo sa negosyo. Yes po. Tsaka yung po, kahirap naman po kung saan natin nilalagay o Itatapon, laging maghuhukay tayo. Mas magandang magamit natin sa ibang paraan. Dito sa insect farm, araw-araw nasasaksihan ni King ang ikot ng buhay, mula panganganak hanggang sa pagbalik muli sa lupa. Ang pagharap sa ganitong realidad, mas nagbibigay lalim sa napili niyang hanap buhay. Sa akin po, nakakadiri man sa kanyang sa paningin o sa Pananaw ng iba. pananaw ng iba. Ito naman ay naging isang malaking negosyo para sa akin. Na hindi porket iba ang tsura o kinatatakutan lahat ay wala na siyang pakinabang. Sinong mag-aakala na ang pagnanais na makapagtapos ng abogasya, mangingitlog ng isang kumikitang kabuhayan? Nakakadiri man sa paningin ng iba, isa lang ang tiyak, malinis na malinis ang kita. Sir, bago tayo matapos, may papatry ako sa inyo. Sure ka? Yes, sir. Ano ba yan? Ano yan? Ito yung pangalan niyo pag natikman. Hindi, okay lang ako maalala yung pangalan ko, walang problema. Ito po yung ating chicha worms. Chicha worm. Yes po. Iba ano siya, para siyang mani. May mani. Yes, Yung sir. mani na binibenta sa kalye. Kailangan talaga kainin. Kanina na, hawak-hawak ko lang siya. Ang kainin na na. Sarap yan, sir. Sige nga. Uy, Ang laki mata niyo, sir. hindi, ano nga siya? Parang nga siyang mani. Alam niyo yung balat ng mani, nung inadobong mani. Ganun yung texture niya. Ganun yung... Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Hindi na yun. Hindi, pero okay siya, panalo. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.